God, I look to you. I won't be overwhelmed. Gonna bless you to see things like you do. God, I look to you. You are my help comes from. Gonna wisdom. You know just what to do.
are so loved by you, Lord. Thank you for being faithful to us, Lord. Indeed, Lord, you are the source of our strength, our shield, and rock, Lord. You're the one, whenever we are tired, you're the one who can we lean on, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you.
alone deserve our praise. You're the name above all Yes, Lord. Yes, Jesus, Heavenly Father. Your name is indeed worthy to praise, our Lord. Lord, because you are our source of strength, Lord. You are our hope, Lord. Because you stay faithful to us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Lord, we just continue to praise your almighty name, Lord. We just continue to live in your presence. Lord, we just pray, Lord, na lagi na kami manatili sa iyo, Lord. Na lagi ka namin maalala sa bawat desisyon namin sa buhay ko. Lord, na ikaw lang yung tatakbuhan namin sa tuwing may problema kami, Lord. Lord, at the end of the day, Lord, kayo lang yung hahanap-hanapin namin, Lord. Lord, kayo lang yung kukumpleto sa buhay namin, Panginoon. Yes, Lord. We praise you, Lord. We magnify your name. In Jesus' name we pray. Let's say amen. Hey, sige. Good morning po. Hinga-hinga muna. Pakibata mo yung katabi mo, hinga-hinga. Mukhang baradong mga kalye, no? Na-traffic kami. Napakasakit yung yung ang lapit mo na, tapos hindi ka pa makaabante. Nagbara po dito sa may yung paliko ng Hasmin. Yung pagliko doon, grabe yung bara. Ay, ewan ko po kung dito rin, Pero anyway, maraming salamat sa Diyos, nakarating tayong lahat. Sabi sa katabi mo nga, maraming salamat, nakarating ka ngayong linggo. Next week ulit, andito ka, sabihin mo. Next week ulit, andito ka. Anyway, so mga karagdagang announcement, yung sinabi ni Ate Jackie, paki-pray po yung revival mission trip sa darating na September 1 to 4. Kasi hindi lang po relief operation yon, parang na rin yun parang retreat din daw ng mga indigenous pastors, saka may training na gagawin din doon, community development. So hindi lang siya giving of relief, ima-maximize yung pagpunta doon. Ngayon ito, sabi ni Ate Jackie, Bailan, hindi po ang usapan ko tatawid daw ng dagat. Okay? So kaya kailangan namin bumili ng life vest, kanya-kanyang life vest. Tapos may posibilidad na sabi, okay lang ba sa yung lumusong kasi nga baka hindi man maka yung bangka. So pwede raw lumusong mga hanggang dito Sabi ko yung hanggang dito, gaano katangkad, baka hanggang dito, pero pag ako lang kung 6-footer yun, dilagpas na sa akin yung hanggang dito niya, Anyway, so anong gusto ko pa i-request? Paki-pray po yung September 1 to 4 na favorable yung panahon. Pag sinabing favorable, walang bagyo, hindi rin tirik yung araw, kasi grabe rin daw ang init doon, sabi. Tapos, paki-pray po na safe yung travel kasi kung may mga dala-dala po na relief, saka pag-pray po natin yung mga donors din na sumusuporta. So malapit na po yun, that will be 2 Sundays from now. Kasi September 1, linggo siya, 1 to 4, bale. So, immobilize po natin kung ano yung ating mga ipapadalang support. Pero preferably po, cash na lang, tapos sila na lang po ang bibili doon. Meron na mga kinontak. Okay?
Tapos, yun pong prayer walk, walang pasok sa next Monday. Hindi sa Monday So, long weekend. Yay! Palapakan natin si Lord. So, 23, 24, 25, 26 yata. So, long weekend. So, you can have a prayer walk with your family. Yun yung nilagay sa poster ni Ate Len. Yan. So, family prayer walk. Ibig sabihin, baka gusto nyo maglakad-lakad pag umaga as a family, and then isama nyo na po yung prayer item. So, papadala po namin yung prayer item. Siyempre, ang pangunahing item po dyan, yung ating pinagpipray na lugar, di ba? Tapos pag-pray natin yung ating pamilya, yung spiritual family. So, it is encouraged, since holiday naman, So, 23, gising ng umaga lang, o mag-prayer walk po. Kaya 24, and then sa Monday din, na walang pasok. Yung mga walang pasok, okay? So, ganon. Tapos, itong Kasalang Bayan, tuloy pa din po yan. Wala pa lang date kasi yung venue ang namin, ina-arrange. So, kung may kilala kayo again na hindi pa kasal at balak magpakasal, walang budget, ito po, walang bayad. Okay? So, hindi nga lang natin sagot yung reception, yung officiating, wala na pong bayad. Okay? So, kung may kilala kayo at gusto nyong i-recommenda, kausapin niyo lang po kami. Sa ngayon po, meron ng 4 yata. Hopefully, madagdagan pa siya. Yan. Tapos next week, itong RevGen Fellowship, bali nag-usap po kami nila, pag-uusapan namin mamaya nila Kuya Reynante to, maganda, naisip namin, maganda i-combine na sa YA. Okay, may sasuggest kaming activity para joint fellowship na rin ng young adults sa darating na Sunday. Kaya sana po, yung mga young adults dito, pwede rin kayo mag-invita. Okay, mag-invite po kayo kasi maganda yung topic. Okay, either first aid po siya or about maunawaan, paano maunawaan yung ating mga magulang. Okay? So, again, be here, sana umattend po tayo ng hapon sa darating na Sunday, yung fellowship po ng ating mga kabataan. Okay? Open po yun sa lahat. Okay? Kahit hindi na kabataan o hindi po yung adults, kung gusto nyo maunawaan yung mga bagay-bagay po. Sa magulang o kaya sa first aid, attend po kayo doon. Okay? Sige. So, mag-pray muna tayo. Let's pray. Heavenly Father, we continue to praise you for your faithfulness. And we thank you, Jesus, for the cross. We thank you that we can gather as one family. Thank you for making us sons and daughters of your Heavenly Father. Salamat po na isaayos yung aming relasyon. Nagkaroon kami ng pagkakataon na manumbalik sa relasyon namin sa inyong Ama sa Langit. At salamat po, Holy Spirit. Thank you for sanctifying our relationship. Thank you for the transformation na ginagawa niyo sa amin. Iba-iba po yung aming pacing, iba-iba po yung aming bilis. Pero mahalaga po, kami ay patuloy niyong binabago. Kaya panalangin namin ngayong umagang ito, ngayong araw na ito, do your transformative work muli. Baguhin po yung aming mga puso. Ayaw lang po namin ma-entertain. Ayaw po namin na matuto lamang. Gusto po namin mabago po kami to Christ-likeness. Kasi yun po yung pinaka-goal talaga kung bakit kami nagtitipon-tipon or weekly. Yung pang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sige pala, pakinggan po natin si Lord. Yan. So, ang saya nitong week na to, no? Itong nakaraang week, dumating na yung mga bayani. Sino yung mga bayani, Pastor? So, next Sunday, National Heroes Day, yan, I observe. Pero last week, ginunita po yung pinarangalan yung mga bayani sa palakasan, o sa sports, di ba? Nagdatingan na sila. So, palakpakan po natin itong mga magigiting na atleta na nirepresent ang ating bayan. Hindi man po sila lahat ay medalist, pero binigay nila yung kanilang todo, tinodo nila yung kanilang best, na taon lang na talagang hindi umabot. Pero ang matindi doon, yung nag-compete sila, minsan hindi siya nanalo. Pero alam niyo po ba, para lang mag-qualify sa Olympics, ang daming pinagdaanan yung mga yan. Diba? Ang daming pinagdaanan.
Dadaan yan muna sa atin muna, sasalain yan para maging member ng national team. So may contest yan, may contest yung national team, ano natin. Tapos doon, magko-compete sila sa regional, no, hanggang sa qualify. Kaya nga yung ating medalist na isa hindi nakasama dahil hindi siya pumasok doon sa qualifying na competition, no, yung weightlifting. Kaya, ganun po, no, maganda rito, medalist man o hindi, yung may attitude tayo na pasalamatan sila at i-appreciate yung kanilang ginawa. Siyempre, alam ko naman, bidang-bida po, ayan, si Carlos Yulo, di ba, ang dami niyang pinrate na, dami niyang pinrate na record, din nga, dami niyang first Filipino athlete na nanalo ng ginto, first Filipino athlete na nakadalawang ginto sa isang Olympiad, first Olympic medalist na lalaki. Yan. Tapos first Olympic medalist na artistic gymnastics. Alam niyo, hindi natin linya yan pero ipinanalo niya. No? So, ang dami niyang achievement at malamang nasa kasaysayan na yan. Lagi nang tatanaw-tanawin yan. At alam niyo na, sino po yung nauuya na sa mga reels na yung ginagaya siya, ganun. Ako nauuya na ako, mga meme, mga reel, pero ganun talaga, no? Kung ano yung sumikat, yun ang dami nang gusto maging gymnastics. Nung si Efren Bata Reyes, kasagsagan, lahat gusto maging billiard king or queen. Noon namang nanalo si Adrian Diaz, lahat naman gusto maging weightlifter. Okay, nung nanalo si Pacquiao naman, 'di ba? Lahat gusto maging boksingero. Ngayon gymnast naman. Pero that being said, lahat naman tayo may kakayahan. Sabi mo sa katabi mo, may kakayahan ka. Ngayon, Pastor, anong connect po niyan sa ating service ngayon? Ganito po, sabi ko nga, we move in the river of revival. And in the river of revival, alam niyo po, kailangan po ng revival. Alam niyo naman, ang ating church, we are moving with the mandate of national revival. Paano? Walking in God's love, sharing that love to others. By that, we aim to revive, redeem, and restore. Tayo din sa Taytay family. No? Kaisa tayo ng ating senior pastor, revival. At sa revival po, kailangan po ng revival ng committed champion. Sabi mo, champion. Kailangan niya ng kampiyon o magsusulong para sa kanya. Alam nyo, anumang advocacy, kailangan meron dyan nagcha-champion o merong nangunguna. Meron yung sold out sa kanya na willing gawin lahat para magkaroon ng kaganapan yung advocacy. Halimbawa, sa company namin, nung may pinasok po kami na na corporate planning na Six Sigma, nag-develop sila ng mga magcha-champion nung Six Sigma. Alam niyo, isang corporate na method yun, nung Six Sigma. Tapos yung sa isa naman, mga total quality management, kailangan may mga tinitrain yung mga manager, sila yung magcha-champion noon. Ibig sabihin, may isa talaga na siyang mag-represent, saka isang magbabantay, isang magpapatupad, champion ang tawag. At dito sa church natin, we need committed champions po. No? Hindi lang po yung mga ministry head yan, mga pangunahing champion po yan. Palakpakan naman natin yung mga naglilingkod, no? Palakpakan nyo naman yung mga sumayaw, yan, yung mga tumugtog, mga champions po yan. Ganito po, kailangan natin ng mas marami pa. Sabi sa katabi mo, mas marami pa. Kasi maraming pinagagawa si Lord. So ngayon ang tanong, if we need committed champions, paano ba maging isang revival champion? Yan ang pag-uusapan natin. Now, how can we become champions of revival? And Lord, yan po yung gusto namin mangyari. Lord, kung may kampiyon sa palakasan, may kampiyon po sa larangan po ng teknolohiya, may kampiyon po sa larangan ng sining, ng art, gusto po namin maging kampiyon naman po kami sa larangan ng revival. Moving in signs and wonders. Kaya tingnan natin how to become champions of revival. 1 Corinthians chapter 9. No, kung bukas ang inyong mga Bible or scroll nyo na, kayong mga nasa team replay. No, 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. So ito, sinulat ni Paul to kasi dumating yung time, nagmi-minister siya. Parang tinatanong yung kanyang pagiging apostle. Ganun.
So may nagtatanong, meron din naman siguro nagsusulsol according sa iba, karapatan mo yan dapat ano yan, ginagawa mo yan. So may questions about his position as an apostle. Alam naman natin na pagka yung iba sumisikat na, may mga certain entitlement na. So, yung kinorek ngayon, So, meron akong advocacy, pero hindi yan yung aking primary na gagawin. So, sabi niya rito, do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? Sabi niya, run. Sabi niya, run in such a way as to get the prize. Sabi niya ganon. Tapos, sabi niya pa, everyone who competes in the game goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore, I do not run like a man running aimlessly. I do not fight like a man beating the air. No, I beat my body and make it my slave, so that after I have preached to others, sabi niya ganon, I myself will not be disqualified for the prize. And Father, we are blessed by hearing and reading your word. Bless us some more and make us champions of revival. Make us champions of revival in our families, in our communities, in our work, in our school. Saan man nyo man kami dalhin, makikita po na kami ay kampiyon, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Alam nyo, mababasa natin sa Bible, marami silang ginagamit na paglalarawan o metaphor. And isang ginamit na metaphor dito ni Pablo to emphasize yung kahalagahan ng commitment sa isang gawain ay yung metaphor ng isang atleta. Kasi, ang ano pala dito, alam niyo ba si Pablo, siya? Tent maker, yun ang pangunahing trabaho niya. Habang siya ay nag-preach, habang siya nag-evangelize, gumagawa siya ng tent, nagtitinda. No? And sabi ng mga theologian at historian, habang ginagawa niya yung pagtitinda, nagpipreach siya, di ba? Kaya magandang halimbawa siya na hindi kailangan na formal ministry tayo. Saan tayo nilagay ni Lord? Kailangan alamin natin kung paano natin maipapasok na maisulong yung mabuting balita. And yun ang ginawa ni Paul. At doon sa lugar na yun, sa Corinth, meron silang tinatawag na parang Olympiad doon o parang liga. No, kaya doon, sabi, mas makaka-relate itong mga ito pag ito yung ginamit kong halimbawa. No, kaya ginamit niyang metaphor po yung tradisyon na karera o atleta. Ginamit niya yon. So, dito makikita natin yung mga athletes ng panahon nila talagang ino-honor yan, lalo na yung mga nanalo sa karera, wrestling, boxing. Yan yung mga mga sports, no? So, parang track and field, yung discus, yung javelin, yan. So, dito makikita natin na may mga bumibisita. Kaya pag kami games, parang nung nangyari nung summer games sa Paris, marami nagpunta ron para manood ng games. So si Paul, dahil wala namang hotel noon, anong kailangan nila para may matulugan? Tent, di ba? So kumikita sila doon at the same time na ipapahayag nilang mabuting balita. Okay? So, yun yung rito, yun yung cheese. Yan. Pero magandang tanong dito, paano ba tayo makakapamuhay ng isang lifestyle ng revival champion? Tingnan natin base sa sinabi niya. Marami ngayon tuwan-tuwa. Sino rito natutuwa sa mga tatanggapin ng ating mga atleta? O, di ba? Kahit na hindi medalist, meron tinanggap na cash prize, di ba? Tapos yung bronze, 2M ba? 2 million. Tapos yung gold medalist, ang dami talaga. Hanggang ngayon, bumubuhos pa. Di ba? Pwede siyang eat all you can sa Vikings, lifetime. Di ba? Sarap nun. Tapos papakita lang niya yung passport niya sa pag gusto niya lumipad, mag-travel, libre. Ang daming benefits.
Pero ito, nakikita natin yung benefits, nakikita natin yung magandang performance niya, minsan nakakalimutan ng tao, ano yung pinagdaanan niya. For one, bago niya narating yan, natalo muna siya, ilan na yung sinalihan niya natalo. Di ba? Yung previous Olympics, natalo siya. At may event nga siya na natatalo eh. Di ba? So ganun din, no, we are used to seeing people victorious. Yan, ba? Si Henry C, gusto natin, yan, mayaman yan. Gusto ko balang araw maging Henry C. Si Manny Pacquiao, yan, gusto ko balang araw, ganyan din ako ka-successful. O kaya iba naman, pag ang kanilang hinahangaan ay pastor o preacher, gusto ko balang araw, ganyan din ako mag-preach. Pero hindi nakita yung pinagdaanan. No, nung pastor, bakit ganun? Alba, si Pastor Ira, gusto namin ganun. Pag nag-pray, talagang may nangyayari. Hindi natin alam ano yung pinuhunan. No, ano yung panahon na ibinigay para magkaroon ng matinding relasyon sa Diyos. Kaya ganito, tingnan natin. Kung gusto natin maging kampiyon ng revival, gusto natin magamit tayo ng Panginoon to spread revival in our families, in our communities, no, sa ating eskwela. Walang lusot eh. Okay? Basically, wala sanang lusot. Kung lalakasan lang natin yung loob natin. Yan. So, tayo ay naghahanap buhay, pwede ka din maging kampiyon. Tayo ay nasa bahay lang, pwede ka maging kampiyon sa pamilya mo. Hindi, pastor, nag-aaral pa ako. Pag gumraduate na lang ako, hindi. Kahit na estudyante ka, pwede ka maging kampiyon. Kung gugustuhin mo lang. Pwede ka maging kampiyon ng Panginoon. So, paano kaya yan? So, 3 bagay lang para madali niyo matandaan, puro letter D. Okay? Base sa binasa natin at base dun sa naka-gold medal na ating kampiyon, na ating kampiyon. For someone who made a record by winning 2 gold medals, ginawa niya to. Ginawa niya to. So, unang bagay po, ang isang kampiyon or a champion may direction. Sabi mo, direction. Diba? A champion has clear direction, has a definite direction, has a specific direction. Alam niya kung ano yung gusto niya. Alam niya kung ano yung patutunguhan niya. Okay, very focused. So, marami siyang sinalihan, pero nag-excel siya, 2. So, ibig sabihin, yun yung strength niya. Yun yung strength niya. At maski yung bronze medalist natin, ganun din. Miski yung mga nag-compete pero hindi nakapasok, meron silang direction. Nataon lang na talagang kulang pa yung kanilang pagsasanay. Pero yung mga pinadala nating atleta doon, may direction sila. Anong direction nila? To compete and to win, no, the event na pinasok nila. Nga lang siguro kulang pa yung training, baka kailangan pa ng paghahasa. Yan. Pero isang sigurado pa po, sila ay may direction. No? Yung mga hinahangaan natin, mayayamang tao, successful na tao, naniniwala ako, may direction yan, kaya naging matagumpay yan. Diba? Yung nakita natin, asensado na yung negosyo mo, may direction kasi. No, may direction kasi. No, sino nakakanood po ng pera-peraan? Nakakatawang panoorin po yun pag may panahon ako ng Sabado. Pinapanood po yun. Bakit? Gusto ko makita yung mga success stories ng mga small and medium businesses. So pansinin niyo po yung mga yon, may direction sila. O kaya kung hindi man may direction, may dati silang direction, pero doon hindi sila doon nagpo-prosper, nag-change direction sila, nag-focus sila doon sila ngayon nag-boom. So champion needs to have a clear direction. Gusto natin maging kampiyon, tanungin natin sarili natin, ano ba yung gusto kong puntahan? Saan ko ba gustong pumunta? Sabi niya, ni Paul, do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize. Run in such a way to get the prize. So dito makikita natin, kaya ka tumatakbo kasi gusto mo manalo ka. Kaya ka nagko-compete kasi gusto mo manalo ka. Kaya nga, ulitin ko, naaaliw po ako pag may naririnig ako, hindi ko akalain to eh. Ba't ka lumaban? Hindi ba kaya ka nga lumaban kasi gusto mong manalo, tapos ngayon magugulat ka na nanalo ka, naghanda ka, nagpuyat ka mag-prepare, ginugol mo yung iyong time, yung iyong talent para magsanay, tapos ngayon magugulat ka, hindi ko nga akalain eh.
Alam mo, tawag po doon, minsan, no, parang false false humility na yan. Hindi niya akalaan na. Pero ito yan That being said, if you want to be a champion, ano ba yung direction natin? Gusto natin maging magaling na guro, ano yung direction natin? Natin magaling na, magaling na teacher, magaling na, name it. Gusto mo maging magaling sa field, yan ang direction mo. No? So yun, sabi pa ni Paul, ngayon, I do not run like a man running aimlessly. Ibig sabihin, hindi siya tumatakbo na walang direksyon. Sabi mo, kailangan may direction. Sabi mo, kailangan may direksyon. Tayo, ano po yung direksyon natin? Binigay na ni Lord National Revival. Binigay na ni Lord paano nyo gagawin yan? Walk in God's love, share that love. Okay, paano nyo gagawin walk in God's love? Yan, disciple. Disciple, tutok, first step, tutok. Revival DNA, tutok, Believer's ID. So yan. Yun yung basic. Ano pa, paano yung gagawin yan? Glory Encounter. Paano yung gagawin yan? Fire Starters. Paano yung gagawin yan? Kingdom Culture. Paano yung gagawin yan? Alpha, o yung mga bagwa. Andyan Yun yung direction. Now ito, siguro tatanong kayo, okay na naman kami dito. Bakit pa kami nagpipray ng Kasi ang direction sa atin ay mas maging accessible. No? Ang direction sa atin, mas accessible yung lugar, yung mga may sasakyan, hindi mahirapan. Gaya ngayon, alam po, marami rito may mga sasakyan. Paano po kayo pagpapalaan ng sasakyan? Wala kayong pagpaparadahan dyan sa baba. Direksyon. Napakahalaga po niyan. Wala tayong direksyon, wala tayong pupuntahan. Sabi nga sa isang kasabihan if you don't know where you are going, any road will get you there. Saan yan, pastor? Nowhere. Kasi walang direksyon Saka yung pansin ko po, ang taong walang direksyon, nagiging bahagi siya ng taong may direksyon. Okay? Ganun lang po yun. If we don't have directions or if we don't have a goal in life, we will be part of a person's plan or goal. Okay? Hindi naman masama yun. Pwede naman kasi nagkatugma. Gaya namin, may pinagagawa si Lord sa atin. Kaisa namin kayo. Yung revival mission relief and operation, kaisa namin kayo. Sige, pastor, sasama kami dyan sa direction na yan. So, yun yung isang bagay. Pero kung walang direction naman, minsan, kahit hindi natin gusto, nadadala tayo doon. Kasi walang malinaw na direksyon. So why do champions need direction? Kasi purpose and goals provide direction. Pag may direction tayo, ibig sabihin ko meron tayong purpose sa buhay. Meron tayong gustong mangyari. Meron tayong goal. Meron tayong goal. Sa mga nag-aaral po dito, taas ang kamay po ng mga estudyante, taas ang kamay. Ano nakikita niyo sa buhay niyo? Ba't kayo nag-aaral? Ba't yan ang kukunin na kurso? Ano ba goal niya? Normally, ang goal para kumita, makatulong sa pamilya, very good yan. Pero bukod dyan, ano mas malalim? Ano yung mas malalim? Kasi yan ang magbibigay ng direksyon. Yan ang magbibigay sa atin ng tawag dito, ng sense of responsibility. Ito hindi matutupad dito pag ito yung ginawa ko Diba? So yon. Philippians chapter 3 verse 30 to 40, sabi ni Paul, tingnan nyo, brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. Sabi niya ganon. Tapos sinundan niya pa, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenwards in Christ Jesus. Ba't ko po binanggit yung verse na yan? Kasi nung sinusulat niya yan, siya ay nakakulong. At nung sinusulat niya yan, naalala niya yung mga pinagdaanan niyang mahirap. Okay? So paano siya nag-focus? Ba't siya hindi nag-give up? Kasi meron siyang direction. May direction siya. So, halimbawa, may isang, kung babasahin niyo po yung Book of Acts, gusto niyo pumunta dito, sinabi ng Holy Spirit, hindi ka dyan pupunta, dito ka. So, change direction siya, pero may direction pa din. So, kaya kahit na ang hirap ng kanyang dinanas, tumuloy siya kasi may direction siya. So,
Napakalaga po, clear purpose and goal, it will provide direction. Kung tingin natin na kung saan tayo napupunta, check natin ano ba yung goal natin sa buhay. Ano po ba yung purpose natin sa buhay. Diba? Kasi may reason kung bakit tayo naririto pa. May reason kung bakit tayo nilikha ni Lord. Na, kumbaga parang meron tayong, may tinatawag sila, meron tayong papinagagampanan pa sa kabuang plano ng Diyos. No, sana po pag nagbabasa kayo ng Bible, ang magandang mindset natin, Lord, saan ako papasok dito sa storya na to? May libro na gano'n no, The Drama of Scripture. Ang ganda ng tinanong ng author doon sa Drama of Scripture. Sabi niya, ito yung drama ng salvation. Ayan, drama. Ngayon, saan ka bahagi dyan? Saan ka papasok dyan? For one, kasama ka dyan. Kasi, bakit? Kaya dumating si Jesus dahil sa iyo O ngayon, after no, nasaan ka na ngayon? Ano na yung role mo? Diba? So, tayo, halimbawa, as Church of Blessed, ang role natin ngayon, dun sa pong script ng Diyos na yon ay National Revival. Particularly, revival sa ating pamilya at community. So, purpose and goal. Kailangan ng direction. And what will give us direction? Purpose sa goal. Pangalawa po, yung purpose po, matutulungan tayo maging focus. Everyone say focus. No? Marami pong pwedeng mag-distract sa atin. No, kaya lilis tayo, kaliwa, kanan, hihinto. Pero kung meron tayong malinaw na purpose, kasi alam natin yung direction natin. Gaya kanina po, ito, sample na lang, mainit-init pa. Dito kami pupunta, barado. Barado yung parang talaga. Hindi ko alam ba't nagbara no? Doon sa, yung alam niyo, yung gilid ng fire station sa police station, namin alam So, barada. Ito, hindi ka na. Hindi ka na, lakarin na lang natin. No? Lakarin na lang. Medyo malayo, pero lakarin natin. Mainit, sige, lakarin natin. Kasi ano yung purpose? Kailangan tayo Sunday service. Patapos na yung praise and worship. Baka nagpapanik na sila kung sino yung magsisermon. No, kidding aside po. Pero ganun po, no? Kasi alam natin na meron tayong responsibilidad na ina-assign sa atin. Si Jesus, malinaw sa kanya yan. Tignan niyo po sa John chapter 4:34. Nung dinalaan siya ng pagkain ng mga disciple niya, sabi niya, busog ako. Ha? Anong kinain niya? Sinabi niya ngayon, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Malinaw sa kanya. Malinaw sa kanya yung kanyang direction. Ang direction ko, mula sa tatay ko, ay to seek and save the lost, to redeem, no? To redeem, to be an atonement sacrifice. Diba? Kaya nga sabi ni si John, yung pinsa niya, John the Baptizer, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Ganon. Yun yung kordero ng Diyos. Yan, sige, sumunod na ibang mga disciples. Kasi yun ang kanyang direction, yun ang kanyang purpose. Si John the Baptizer naman, ang kanyang direction ay, to baptize people, to lead them to repentance, to prepare the way of the Lord. Kaya nung dumating na si Jesus, diba? Nung dumating na si Jesus, hindi siya insecure na, may mga alagad ako lumilipat na kay Jesus kasi lumalago na rin yung ministry niya. Hindi siya insecure. Matter of fact, yung isang disciple niya, naging disciple ni Jesus. Alam niyo kung sino yun? Ay, mga yun may Bible study tayo, may Bible quiz tayo, di ba? Next week ba? Okay, alamin niyo kung sino yung disciple ni John the Baptizer na naging ni Jesus. So, hindi siya na-insecure, hindi, kasi alam niya, ang kanyang direction, ito lang, to prepare the way of the Lord. At bawat isa po sa atin, mayroong nilatag si Lord na goal at may direction sa atin. Okay? And for us to become champions of revival, we need direction. So, for us to have direction, ano yung goal natin? Ano yung focus natin? Okay? And also, tingnan nyo, ba't mahalaga may purpose at direction? Kasi, pag malinaw yung purpose, namomotivate tayo. Diba? Purpose creates motivation. Yan yung time na gusto natin sumuko, pero tutuloy pa din. O kaya, excited tayo, lalo tayo na-excite. Diba? Kaya tingnan nyo iba, excited na excited. Kasi yung motivasyon nila, grabe. Kasi excited ako sa pinagagawa ni Lord.
Pansinin niyo, no? Ang masayang tao, yung ginagawa niya, yung gusto niyang gawin, tapos kumikita pa siya. Kasi yun yung pinaglagyan sa kanya ni Lord. Diba? So, it gives motivation. Hebrews chapter 12 verse 2, tingnan nyo. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. For the joy set before him, endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Tingnan nyo, he endured the cross. Ano pa? In-endure niya yung kahihiyan. Diba? Bakit? Kasi, sabi rito, who for the joy set before him. Anong motivation niya? Yung joy na pag nagampanan ko to, maliligtas kayo. Pag nagampanan ko to, may re-restore yung relasyon niya sa tatay ko sa langit. Bayad na yung ginawang disobedience nila Eva at Adan, natubos na. No? So kaya kahit ang hirap, di ba nagpapawis siya ng dugo doon sa Garden of Gethsemane? Bakit niya nasabing, hindi po yung kalooban ko, kundi kalooban niyo? Because yun eh. Ang sabi ng writer ng Hebrews, yun ang nasa isip niya, malamang, the joy. No? Magagalak po ako na matupad yung inyong pinagagawa sa akin. At ang maganda niyan, naipasa niya sa kanyang mga disciples. Praise God naman, nasalo ng mga disciples niya. No? Kasi mga disciples niya, di nung umakit na siya sa langit, nag-ascend, tapos sinabi niya, go and make disciples muna, di ba? Great Commission. So humayo yung kanyang mga disciples after bumaba yung Holy Spirit. Sabi niya muna pala, wag muna kayong aalis, antayin niyo yung padadala ko. Sino yung the Holy Spirit? So nung bumaba yung Holy Spirit, lumakas yung loob nila. Nawala yung takot. So nag-minister sila. Di ba si Peter nga, nagpagaling siya nung lumpo sa Gate Beautiful. Tapos nagkagulo, ang daming na-save, nag-preach siya. Pero ganito yung mga kontrabida, hinuli sila at pinagsabihan. Natakot ba sila? Hindi. Tingnan nyo, Acts chapter 5. Pinatawag, ano kayo? Sabi nga lang, we gave you strict orders not to teach this name. Yet you have filled Jerusalem with your teachings and are determined to make us guilty of this man's blood. Kasi pinipreach nila, Jesus whom you crucified. So sabi, pinapalabas yung kontrabida kami. Inutos na namin, huwag kayong huwag yung isisermon yan ha. Ano sinabi nila Peter at ng apostles? We must obey God rather than men. O diba? Stick. Kailangan ang sundin namin Diyos, hindi tao. Diba? So yun yung motivation nila. Bakit? Kasi may direction sila eh. Na yung direction nila, inulit pa ni Jesus bago siya umakyat ng langit. Go and make disciples. Tapos nilagay niya muna yung provision. Bago kayo umalis, mag-pray muna kayo, bababa yung padadala ko, antayin nyo. Pero nung dumating na, direction sa atin, go and make disciples. Yun ang ating direction from the Lord. Sinunod nila. Tignan nyo, ang dami nilang pinagdaanan, pero kampiyon sila. Bakit? May direction sila. So, ibig sabihin nito mga kapatid, gaya po ng mga athletes natin, ang isang kampiyon po ng Panginoon, directed po siya ng purpose ng Panginoon. Rest assured po, ano man ang ginagawa natin sa church, no, yan po ay pagsunod lamang sa gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Wala po tayong gagawin dito na para sikat lang. Wala tayong gagawin dito na para labas sa plano ng Diyos. Kaya nga dito pinagsasabihan ko yung mga members at maaari po iwasan nyo to do business sa loob kasi sa labas. Kasi ang direction nila sa atin, go and make disciples. Diba? Walk in God's love. Diba? And then, seek and save the lost. Yun ang direction sa atin. Hindi direction sa hindi sa atin direction yung magpasikat lang, ganon. Anong direction sa atin? Hanapin yung mga nawawala, bahagi ang mabuting balita. So yung mga nanalo na sa ating kampiyon, alam nila kung anong direction nila. Ako, gymnastics ako. Hindi ako pang basketball. Kasi liit niya di ba? Pwede ba siyang basketball? Hindi. Ako, hindi rin ako pwedeng boxing siguro. Ganun siya. Hindi rin ako weightlifting. Bakit? Hindi ko kaya yan. So, ganun.
Ni-imagine mo, paano kaya kung ano sila, naghalo-halo. Bawa, yung si Nesty Pitesio, ni-imagine paano pag nag-gymnastics kaya to. Bato-bato nag-gymnastic. Hindi, no, kasi ang direction nila, dito ka sa sports na ito mag-excel. Siya, di ba, ano pa lang, ano yung sabi ng, napansin ng lolo ba? Bata pa lang, tumbling na ng tumbling. O sige, dahil puno-puno ka ng energy, maipasok ka nga sa, gymnastics club. Tapos nagko-compete na. Yung kilalang natin dito, singer, si Regine Velasquez, napansin, sinanay din siya ng tatay niya. Diba? Kaya siya songbird ang tawag sa kanya. So doon magalang boses ng tasa. Diba? So purpose. Ngayon, sa konteksto po ng pinagagawa ni Lord sa church, ito yung magandang pag-isipan natin. Sa panahon ngayon ng buhay natin, right now, nasa ang season ka na ba ng buhay mo, kapatid? Tayo, nasaan na ba tayong season? Saan ba papunta ang buhay natin? Hindi ko alam anong edad mo, hindi ko alam kung nasaang panahon ka na ng buhay mo, pero ang tanong, alam mo ba kung saan ka dinadala ng Diyos? O dinadala ka na lang ng ibang tao? Okay lang yun, kung yung dinadala ka ng ibang tao, yun yung utos ng Diyos. Pero I want us to think about this personally. Nanay, tatay, anak, lola, lolo, katrabaho, may negosyo, nag-aaral. Sa season ng buhay mo, saan ka papunta? Saan ang direction mo? Mas malinaw ang direksyon, mas malaki ang tsansang magtagumpay. Kasi malinaw malinaw. Kaya kung di natin alam ang ating direksyon sa buhay, humingi tayo sa Diyos ngayon. Okay? So sige, let's pause. And let's pray. Lord, sige, let's pray. Bow our heads and let's pray. Hingin mo ngayon sa Panginoon, Lord, hindi ko pa napag-isipan yun. Kung di mo napag-isipan yun, ngayon tanong mo sa Panginoon, Lord, nasaan na po ba ako ngayon sa panahon ng buhay ko? Anong stage na po ba ako? At sa stage na ito, saan po ba ako papunta? O ikaw ay estudyante, anong panahon ba ng buhay mo ngayon? At saan ka papunta? Kung ikaw ay naghahanap buhay, saan ka ba papunta? Kung ikaw ay ama o ina ng tahanan, saan ka ba papunta? Lahat tayo. And also as a church, ako, pinag-isipan ko po din yan. Saan ka ba? Saan na ba kami? Mag-celebrate na po kami, Lord, ng 23rd anniversary. Saan na po kami at saan po kami papunta? Isipan na. Lord, we ask for direction. Sige, hingin mo ngayon sa Diyos. Lord, we ask direction. Clear direction, Lord. We ask for goals, Lord. Bigyan niyo po kami ng goal na ito-pursue. Lord, personally, Lord, spiritually, corporately, bigyan niyo po kami ng goal. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, ilagay niyo po sa bawat isa sa amin na bahagi po kami ng malaking plano po ninyo para dito sa bayan ng Taytay. Bahagi po kami ng malaking plano ninyo sa aming pamilya, sa aming community. Bahagi po kami ng plano niyo. Pakita niyo po kung ano yung plano niyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So isang di pa lang po yan, direction. So yung mga athletes natin may direction. Okay? So, pero kulang yun. Kasi kailangan, kung may direction, may disiplina. Yan. So, champion consistently observes discipline. O pinapractice niya yung disiplina. Sa madaling salita, disiplinado. No? So, dito, na-observa ni Paul, yung mga runner noon, yung mga competitor noon, they go through rigorous training. Yung particular na liga nila, na nakita ni Paul, no? 10 days, no? 10 days muna para may qualifying din. Rigorous yung training ng mga gustong sumali doon. So doon, sasanayin sila, tapos yung pagkain nila, kontrolado. Yun. So imagine niyo na dumadaan sa matinding pagsasanay para lang sa gulay. Ano gulay, pastor? Kasi ang sabi doon, yung price nung nila, yung kanilang competition, yung alam niyo, di ba nakikita yun nilalagay dito ang dahon.
Either olive daw yun o kaya parsley. Eh yung parsley na ano yun, yung parsley o celery, di ba yun ano yun, pinangluluto? Pero nagsasanay sila para doon. Imagine niyo, spiritually, meron tayong goal, yung crown na hindi na natutuyot. Kasi yung tao natutuyo yun eh. Although napanaluan ng mga athletes natin, di ba? Hindi naman nabubulok yung ginto yun eh. Pero nananakaw. Di ba? Wala. Naalala ko yung isang pop singer na na-stroke ngayon, nasunog yung bahay niya. Wala siyang nailigtas na gamit. Yung mga awards niya, nasunog. Tara niya, nasunog. Pero imagine niyo yung nakadaan sa atin na gantimpala mula sa Diyos, hindi yan na nabubulok, hindi nasusunog. Kaya kailangan po disiplina. No, disiplina. Sabi sa Corinthians chapter 9, balikan natin, everyone who competes in the game goes into strict training. Ginuhitan ko, strict training. No, strict training. Sabi ni John Maxwell po, pwede kasi meron tayong desire eh. No, pwede meron tayong motivation. Pero, ang magsusustain po nun ay disiplina. Sabi nga ng motivation will get us started. Na-imagine nyo po yun, di ba? Gusto nating magpapayat. Pagpasok ng taon na, January, magja-jogging ako para mabawasan ako ng timbang. O kaya half rice na lang ako. Yan, motivated yun, Pero what will keep us going is what? Discipline. Sabi dyan, motivation will get us started, but discipline will help us follow through. Follow through. Napanood ko sa Netflix na yung about dieting. Sabi dyan, marami pong diet program. No, may keto, may kung ano-ano pa, South Beach, ganyan. Pero sa iba, hindi naman nag-work yan eh. Actually, sabi, may angkop na katawan pala para doon. Pero, ang isang bagay na natutunan nila, sinabi nila, hindi mag-work ang diet kung walang disiplina yung nagpa-practice noon. Yan. Kaya nung una, half rice, sumunod na, extra rice na. Okay, extra rice. Kaya, ganon. So, disiplina po. Disiplina. Kailangan ng disiplina. So, nakikita natin, nakikita natin ang yaman ni Henry C. Hindi natin nakita yung disiplina niya. Ba't siya yumaman? Disiplina niya sa pera. Disiplina niya sa oras. Diba? Naalala ko nung ako'y nagtatrabaho pa, yung office namin sa General Milling, trabaho sa Pastor dati doon. Ang pasok ko noon ay 7:30. Pag dumating yung 7:30, andun na yung may-ari, si Uy Teng Su. No? Yung may-ari, andun na. Tapos ang kwento ng manager si Steven pangalan niya, Wilfred Steven. Ano yan, nakapag-swimming na yan, nakapag-gym na yan. Talaga po? Ibig sabihin, hours gumigising yun. Diba? And according to studies po, iba yung disiplina ng mga taong successful. Disiplinado yan sa oras, disiplinado yan sa kain, disiplinado sa pera yan. So balikan natin yung mga athletes natin. They went through strict training, pero kailangan ng disiplina. Disiplina. Mas disiplinado, mas na-maintain po yung kanilang yung kanilang stamina, mas na-maintain po nila yung kanilang kung anong event po sila. Yan. So, ibig sabihin po nito, kailangan po ng disiplina kasi winning requires intense preparation. And yung preparation, hindi lang one time. Hindi lang one time. So, gusto natin maging magaling na gitarista, drummer, keyboardista. Practice, disiplina. Mga kanta, disiplina. Ano ba disiplina ng pagkanta? Nag-vocalization ba? Nagpe-prepare ba? Bago mag-service, ano po ba yung preparasyon na ginagawa natin? Okay? Sa mga ministers, sa mga nagsisimba naman po, paano natin inaantay sarili natin bago tayo dumating dito? Kasama po ba sa panalangin natin na, Lord, katagpuin niyo ako, mangusap po kayo. Yan.
minsan nakakalungkot kasi mas disiplinado tayo sa ibang bagay, pero pagdating sa ating spirito na siyang mabubuhay habang panahon, hindi natin dinidisiplina. Okay? Gusto natin maging champion, discipline. Bakit? Kailangan kasi na intense na preparations. 1 Timothy chapter 4, verse 13 to 14. Till I come, devote yourself to the public speaking, reading of scriptures, to preaching, and to teaching. Sabi ni Paul kay Timothy yan. Kasi bata siya eh. Hindi huwag mong isipin na bata ka. Itong gawin mo, maghanda ka para hindi ka nila tignan na bata. Pero sinabi niya, do not neglect your gift, which was given you through a prophetic message when the body of elders laid their hands on you. So may direction siya. Si Timothy po, siya yung tinitrain na pastor ni Paul. So na-encourage siya kasi feeling niya parang bata ako masyado eh. Hindi, maganda ka. Sabi niya, be diligent in this matter, give yourself wholly to them, wholly, buong buo, so that everyone may see your progress. Alam niyo na, kulat ako, kasi yung palang gold medalist natin, si Carl Schur, pala yan, may isang kumupog pala sa kanya na hapon na gymnast. Sabi sa balita, na gymnast din yun, pero hindi ko alam kung medalist. Pero nakita yung potential sa kanya, so in-undergo yung training. At ganon, may certain sila eh, may certain na sinusunod sila na regimen, training regimen. Ganito, 2 oras na ganito, ganyan. Parang trabaho na rin pala nila yun. Bakit? Kailangan ihanda nila yung sarili nila sa competition. Kasi kailangan ng preparation. Alam niyo, without preparation, ano man ang buksan ng Diyos sa pagkakataon sa atin, masasayang. Ulitin ko ha, ano mang pong pagkakataon, opportunity na buksan ng Diyos, kung hindi pag-ahandaan, masasayang lang. Naikwento ko na po sa inyo yun, di ba, na montik na si pastor din na maging player. Montik na po sana, kung hinanda ko lang yung sarili ko. Sana po pasok sana ako sa national team ng Arnis Philippines noon. Kasi doon na ako sa quarterfinals eh. No? Nakapasok doon sa quarterfinals. Ang problema, hindi ako naganda. Paano hindi naganda? Kasi bilin ng instructor, mag-jogging kayo para lumakas ang iyong stamina. Okay lang, ganun. Trabaho din kasi, estudyante ako, tama estudyante. Sarap patulog eh. Nakakatamad yung kaya ang ensayo ng paglinggo lang. Kasi linggo yung schedule namin. So dapat pala everyday din, Kaya yung instructor namin kahit may edad sa amin, kami, yung halos himatay na sa pagod siya, ang lakas pa. Kasi disiplinado. Pati gano'n na, balik tayo. Ando na. Laban na. Saka nakakita ng lumaban, ang prayer niya, manalo na po siya. Pinag-pray ko pa manalo yung kalaban. Bakit? Ihimatay na ako sa pagod eh. Kung papahiya ko, hinimatay po ako dito. Kasi dalawa yung judge eh. Dalawa. Sila yung nagpo-point. Sa isa panalo ako, sa isa panalo yung kalaban. So mag-uusap sila ngayon. Habang ganun gagawin, panaluhin nyo na po siya, ihimatay na po ako. Diba? Sayang andun na eh. Andun na eh. O tapos, ang masaya po nito, yung kung nakalaban ko doon, na tumalo, yung po yung nag-champion. Sabi ko, kung nakapasok pala ako, baka mag-champion ako. Iyon na yung pinakamagaling, Sabi ko, sayang Sayang, Bakit? Ito po sinishare. Preparasyon. Yung mga, deserve po nila yung napanaluhan nila. Bakit? Nag-prepare po sila. At ganun din, walang lusot. Ano man po yung pinagagawa ni Lord sa atin, kailangan preparasyon. Kaya dito nagtatanong ako sa mga pag Sunday school, ano hinandaan nyo para sa mga estudyante? Preparasyon. Yung servo, preparasyon. Nagagawa ko po yung PowerPoint, preparasyon. Pero ano yung ginagawa kong preparasyon ba? Ano lang ba yung Hindi. Sinisiyasat ko yung sinisiyasat ko po yung mga bagay-bagay tungkol sa isi-sermon. Preparasyon. Prepare. Bakit? So that everyone may see your progress.
Okay? Gusto natin maging champion? Have the discipline to prepare. Next po, kung gusto natin manalo po, kailangan self-control. Kaya kailangan ng disiplina. No? Kailangan ng disiplina. Ang dami pong may talent pero walang disiplina, walang self-control. Kaya magugulat kayo, talented naman ito, ang galing naman ito. Ang talino naman ito. Pero bakit ganon? Walang disiplina. Walang disiplina. Walang disiplina. Walang self-control. And trust me, winning requires self-control. Balikan natin yung yung sinasabi ni Paul. Napansin niya, kailangan ng self-control. Bakit? Kasi may mga pagkain, inaano siya, ba't di ka kumain dyan, Pablo? Yun o, dami mga pagkain. Deserve mo yan kasi apostle of apostles ka. Hindi. Kaya lang, ang problema yung mga pagkain nila, inahandog nila sa mga pagan gods. So, kailangan ng ang sasarap ng itsura, kailangan ng self-control. Diba? Kaya, sabi niya, kahit na right ko yan, hindi ko gagawin yan. Bakit? Kasi hindi siya ang direksyon na kainin. Hindi pwede. So, gusto nating magwagi. Kumusta yung self-control natin? Kumusta po yung self-control natin sa SOCMED, social media? Kumusta po yung self-control natin sa kinahuhumalingan natin na hobby? Ano ba yan? Basketball ba yan? Badminton? Kumusta po ba yung self-control natin sa paglalaro ng video games? Ako po, pinapalala ko sarili ko. Kumusta ba yung self-control ko sa panunood ng mga video? Diba? Kaya po, maganda sana pag nag-aaral o naka-off po yung yung notification kasi ding ding manginginig na ilan na kaya yung likes doon sa pinost ko, mga ganun, nanginginig na. Basta may self-control natin doon. Ngayon po, ewan ko sa inyo pero feeling ko po, pag may nakakakalimot ng cellphone, kulang yung buhay nila. Ay, paano may cellphone ko? Paano ko ma-check? Paano ko Diba? Parang ngayon kabahagi na po ng buhay. Actually, nagbago na po yung Maslow's hierarchy of needs Diba? Dati food, clothing, shelter. Ngayon po hindi. Battery pack ang number 1. Tapos sunod, wifi. Saka na rin yung food, clothing. Pero ang tanong po, kumusta po ba yung ating self-control? Kasi kailangan yung disiplina. Sabi sa Galatians chapter 5, alam niyo yung self-control, nasa atin po yan, tinanggap natin ng banal na spirito Sabi dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. For this reason, I remind you to fan into flame. Sabi pa ni Paul kay Timothy. Ngayon, fruit siya ng Holy Spirit. And then kay Timothy, pinaalala ni Paul. Sabi niya, for God did not give us a spirit of timidity, but of spirit of power, of love, and basahin niyo nga po, self-discipline. So, nung tinanggap po natin ng Holy Spirit, nandiyan na yan. Kaya lang, nagre-resist Kasi marami pong bagay na inaalok ang mundo na pwedeng makadistract. So, winning requires self-discipline. Winning requires self-control po. To be a champion, it will require a lot of self-control. A lot of self-control. At ang mga mga kampiyon at mga winners, sila po committed sila to building up their strengths and their skills. Sa po yan? Sa sports. Pero tayo, paano po ba natin binibuild yung ating strength spiritually? Paano po natin pinapakain yung ating spirito? Every week, hindi ko alam kung kailan ko sinimulan di ba? Weekly, nagpapadala na ako ng readings. Hindi assignment, kasi hindi naman required sa inyo na basahin. Pero hindi na po ako magpapataas ng kamay. Sino po kaya nakakatapos nun? Di ba? Yung ngayon po about kapayapaan ba? Peace. Di ba? Itong week na ito. Reading about having peace. Tapos ang nakaraan, worship. Yan, sa tomorrow, meron na naman ulit. Hindi po yan, chechikan.
Nasa inyo na po yun. Kasi para sa atin yun. Para sa ating growth, para sa ating strength, para sa ating linawan ng isip. Sa school po, may yung prof namin isa, yung mentor namin ni Ate. Ang style po niya, sinong gusto nitong ganitong libro, sinong order po kami. Pero hindi niya kami nare-require na nasa inyo kung babasahin niyo yan. Kasi kung hindi niyo binasa yan, sino niloko niyo? Tama nga naman, Tama nga naman. Kapag ka nag-aaral ka ng postgraduate, ang daming babasahin. Tapos ang magsasabit ka ng certification. Pero paano nalaman kung binasa mo? Kasi lalagay lang, this is to certify. Kaya finish reading. May log pa yun, pag-date, kung ilang pages. Paano nila malalaman na naman yung binasa mo? Sabi, lagay nyo. Sino niloko nyo? Paano malalaman po yun? O ganito na, kasi halimbawa, counseling po. Malalaman yun kung meron na akong kakounselan. Hindi ko alam ang gagawin ko. Yun pala, nandun sa pinabasan sa libro. So, ganun din tayo. Baka hindi natin alam ang gagawin sa isang problema, sa isang challenge na binigay ng demonyo. Hindi natin alam, nandun na pala sa readings. Nandun na pala sa readings. Pansinin niyo po, yung prinsipyo ng Bible, applicable sa prinsipyo ng sports. No? Kailangan lang i-apply. Kailangan lang i-commit. Kumusta po ba yung commitment natin sa pagdalo? No? Sa gawain? Kailangan po yan eh. So, kung madali tayo ma-discourage, madali tayong panghinaan ng loob, check natin po. Baka kailangan natin ng konting commitment pa to strengthen our spirits and our resolve. No? Acts chapter 2, verse 42 to 43. Tignan niyo ito. Yung mga bagong believer, they devoted themselves to the apostles' teaching, to the fellowship, to the breaking of bread. Yan yung sistema nila. Tignan nyo, everyone was filled with awe, and many wonders and miraculous signs were done by the apostles. So, lagi silang nagtitipon, meron silang disiplina, meron silang habit. Ganito po mga kapatid, gusto po natin, sino rito gusto makadevelop ng bagong disiplina sa buhay, nasa kamay? Alam niyo po, discipline starts with habits. Check natin yung ating mga habit. Yan po yung nagdidikta ngayon ng ating disiplina sa buhay. Ngayon ganito, pansinin niyo, minsan, yun nga, halimbawa, hihinto ko na to. Diba? Hinto ko na yung paglalaro ng video games kasi naapektan yung grades ko sa mga bata. O kaya, hihinto ko na. Hihinto ko na ang pag-scroll. Ng FB dahil kinakain yung oras ko, hindi na ako magawa ng assignment ko. Pansinin nyo, bumabalik. Diba? Kasi nakagawian na eh. Sabi, according sa pag-aaral, mas effective kung bukod sa hininto na, pinalitan. Kaya bumabalik sa dating ugali o dating gawin kasi walang ipinalit. O sige, nag-commit na yung nanay o tatay. Ihinto ko lang maging, nagger. Ihinto ko na yung pagiging nega. Ano pinalit? Kaya maya mga isang linggo lang, praise God, isang buwan na, hindi na siya masungit. Ba't ganun? Parang biglang bumalik sa dating gawin, bumalik sa dating anyo. Walang pinalit. Malaki ang chance daw na bumabalik sa dating gawin kung walang ipinalit o sa hininto o inalis. If we want to develop self-discipline, check natin yung habit natin. Ano ba yung habit na kailangan i-develop na bago? Kasi nagsisimula yan sa habit, eventually pag pinaulit-ulit na yan, nagiging disiplina na natin yan. Naka-program na yan sa natin. No? Kaya kung ang habit natin, gabi na matulog, nasasanay tayo, gabi na aktibo yung isip. Okay? So, yon. So, that being said, ano yung pangalawang D? Discipline. And the champion of revival, committed po yan, self-discipline. Ang isang kampyon ng Panginoon, disiplinado yan. Sabihin mo, disiplinado. Disiplinado po yan. May mga habits po yan o gawin na patungo lahat doon sa direction na binibigay ng Diyos. Diba? Name yung mga mighty men and women of God, meron po yung disiplina.
No, na pagka may oras sila, gumagawa sila ng oras. Bakit? Disiplina nila yun eh. Gagawa sila ng oras para magbasa ng Bible, mag-aral, gumagawa ng oras para mamahagi ng mabuting balita. Oh. Ganon din po, yung mga, tingnan nyo, yung mga dean's lister, may disiplina rin po yan. Aral. Ganon. Yung mga mayayaman, may disiplina po yan sa pera. Okay? Alam po nila kung paano gamitin ang pera ng tama. Self-discipline. And personal discipline is needed, okay, for a spirit-filled life. Yan yun. Gusto po natin talagang mapuspos tayo ng presensya ng Panginoon, kailangan personal discipline. Kasama po sa personal discipline, gumagawa ba tayo ng oras manalangin? Gumagawa ba tayo ng oras magbasa ng salita ng Diyos? Gumagawa ba tayo ng oras? Hindi naghahanap, kasi pag naghahanap po, hindi tayo makakita. Do we make it a point that intentionally we create time for God? Meron po ako sa inyong pagagawa. Sige, gawin na lang sa bahay niyo ito ha. Sa bahay po, pag-isipan nyo, ilang oras ba ako manood ng TV, Netflix, sulat mo. Ilang oras ako maglaro, sulat mo. Pwede ba yan? Ilang oras ba ako mag-scroll sa FB, sulat mo yan. Kumain, gano'n. And then, isulat natin, ilang oras ba ako magbasa ng salita ng Diyos? O ilang minuto? Sige, ilang oras, minuto. Diba? Sa 168 hours in 1 week, ilan po doon ang sa Diyos? Ilan po doon yung inilalaan natin para palakasin yung ating spirit, yung ating frame? Yan. So, kailangan po ng mga Christian po consistent discipline in their personal time with the Lord. Yan. Yan po, pag-isipan po natin yan. At kailangan po yan. Kaya nga pag-isipan natin sa panahon ng buhay natin na to, ano po yung what do we do to have to give up to pursue God? Ano yung kailangan natin i-let go po? Now, what do we have to give up to pursue God's purpose? In discipline po, we have to give up something eh. Diba? Yun nga, may give up kasi meron tayong gagawin. Yan. So, dapat ko bang i-give up ito para magbigay ako ng panahon ng ganito? So kung problema natin mag-isip ng umaga, ano yung dapat natin i-give up? Give up ko to para maaga ako makatulog. O, di ba? So, para magbawas ako ng timbang, ano ba yung dapat ko i-give up? Dapat ito yata. Bawasan ko ito, limitahan ko ito. Laging kulang yung pera, ano dapat ko i-give up? Pero connected sa pinagagawa ng Panginoon sa atin, mga revivalist, what do I have to give up? Baka we have to give up certain fears, doubts. Yan yun. Okay? At pag-isipan din natin, how are we willing to give up the good? O ito yung i-give up, pwedeng hindi maganda. Pero minsan may mga magaganda rin na pinapasurrender si Lord eh. Kasi ang gusto niya ibigay, yung best. Ang tanong, gaano tayo kahanda na hindi Lord, gusto ko to eh, maganda to eh. Pero may mas maganda pala si Lord na hinahanda. Okay? So yun, isipan natin. Okay, right now, pause. No, let's pause. And reflect. Gusto ba natin yung kalagayan natin? Eh, kung hindi natin gusto, ano kaya pwedeng i-give up para magbago yung kalagayan natin? Think about it. And let's pray. Lord, pakita niyo po sa amin what we need to change. Ano pong disiplina yung kailangan namin? Lord, God, dahil meron kayong best plan na inilalaan para sa amin. Kita niyo po sa amin lahat yan, kasi gusto namin maging champion of revival. Gusto namin maging champion sa field namin kung saan mo kami nilagay. In Jesus' name. Amen. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Now last but not the least, uli ay, ang champion po ay dedicated at determinado. He is dedicated and determined. Sabi mo, dedicated. At determinado yan. So pwedeng pagka nagpa-practice siya, nasasaktan, pero hindi, papagaling lang ng konti yan, balik na ulit. Diba? So balikan natin yung kampiyon natin. Di ba may event siya na pumalpak, nahulog? Ano ginawa niya?
balik ulit. Although hindi siya nakapasok doon, hindi siya pinanghinaan ng loob. Hindi ako nanalo rin sa event na to, dito naman sa event na ito. Dito naman. Diba? Last Olympics, talo siya. And then, next lalaban ulit ako. So, ganun po. Sabi rito sa 1 Corinthians 9:27, "No, I beat my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize." Si Paul, isa lang ang kanyang goal sa buhay. Ano yung goal niya po? Glorify God by winning people to God. Yun ang goal, malinaw sa kanya yun. Winning the lost. Aabutin niya. Yung mga pagan, aabutin niya. Napaka-specific pa, Gentile ang assignment niya. Napakalinaw sa kanya. At ito yun, para po magampanan niya yung pinagagawa ng Diyos, you will be my, di ba sa Acts chapter 9, nung nabulag siya, ikaw ang gagamitin ko para abutin ng mga Gentiles. Malinaw yun, sinabi ng Diyos. Willing siyang, i-let go ang mga bagay-bagay, willing siyang tiisin ang mga bagay-bagay. Okay? So gaya po ng mga atleta po, a champion is willing to pay the price for the coveted prize. Alam ni Paul yung premyo na gusto niya eh. No? So dito, ino-overcome niya yung desire ng kanyang katawan na sumuko. Pero sa iba naman, i-overcome natin yung desire natin na halimbawa, ganito, natin, 9:30 ang service, gusto ko pang matulog. Pagod, yan. Discipline will dictate na I'll overcome my desire. Tutulog na lang ako pagbalik para maka-attend. O kaya, yan, may Bible study na ganitong oras, makakatamad naman, yung desire na tama rin. No, discipline will give us that determination, di pupunta ako doon. Yun ang usapan eh. Alam nyo, minsan si pastor, gusto ko na lang matulog eh. Uy, sino magsisermon doon? Paano kaya kung may ibang magsisermon pala? Hindi. Joke lang. Minsan ganun, how determined are we to fulfill our goal and mission? Ano yung price? Si Paul malinaw eh. Malinaw. Ito yun, whatever was to my profit, I consider loss for the sake of Christ. Sa kanya yun ang kanyang pinaka-premyo. At willing siyang tiisin lahat para doon sa price na yun. Tignan nyo, what is more, I consider everything lost compared to the surpassing greatness of knowing Christ, for whose sake I lost all things. Diba? Lost all things. Alam niyo si Paul, galing sa magandang pamilya, magaling yung kanyang guro, si Gamaliel. Ano pa siya, may posisyon siya, Pharisee of Pharisees, talino siya. Pero tignan niyo ang nangyari sa kanya. No? Pinagpupugpog siya, ganon. Willing siya na mawala lahat yun. Bakit? Ang kanyang price, willing siya pagbayaran yung premyo. He's willing to pay the top price of the glorious price from God. At ang champion po, willing to endure hardship. Pag nag-decide po to pay the price, we will be willing to endure hardship. Yung mga atleta po yan, hindi lang po 8 oras mag-practice yung mga yan, mag-ensayo. Okay? Ano pa yung willing endure? Willing nilang i-endure minsan yung naapektuhan na yung kanilang social life. Kasi kailangan magsanay eh. Kailangan magsanay. Ganon din tayo. No? Gusto po natin maging mahusay na preacher, maging mahusay na Bible study leader, maging mahusay na worship leader. Ano yung willing mong gawin para maging mahusay ka dyan? Ano yung willing mong pagdaanan? Ito yung pinagdaanan ni Paul po. Sabi niya, are the servants of God? I am out of my mind to talk like this. I am more. I have worked much harder. Tignan niya, been in prison. Tapos, been flogged more severely. Ano yung flogged? Yung hagupit na ginawa kay Jesus, yung nakalun ng Passion of the Christ. So, naganon pala si Paul. Been exposed to death again and again. But wait, meron pa. 5 times, I received from the Jews 40 lashes minus 1. 3 times, I was beaten with a rod. So, yung tungkod, sakit nun. Once, I was stoned, pinagbabato. 3 times, I was shipwrecked. At mas ito pa, I spent a night and a day in open sea. So, lulutang-lutang siya doon. No, siguro may na siyang kahoy. Pero hindi siya sumuko. Hindi siya nag-self-pity na ba to? Ang ganda ng buhay ko eh. Kasi willing siya to pay the price. So,
tayo? What are we willing to do? To endure. Ano yung kailangan natin i-endure? Okay? So, sabi ko nga, the greater the price, yung premyo, the greater the price we have to pay. Diba? Yung Nike na Class A, mas mura yan kaysa Nike na original. Diba? Yung bumibili ng Class A, ang layo po ng presyo, diba? Bumili po dati si Pastor nung G-Shock na ang tawag yung OEM. Ano yung OEM? Original Manufacturer. Equipment Manufacturer. Pero iba pa rin yun doon sa original na G-Shock. So, ang daling nasira nung strap. Kasi, mas original, mas mataas ang presyo. Ganun din, whatever we want in life, it has a tag price. Are we willing to pay that tag price? So, sabi rito, yan pa, oh. So, dami, no? Pati bandido, no? In danger from bandits, in danger. Pati mga kababayan niya, papatayin siya eh. Kaya nga ang ginawa sa kanya, binaba siya, nasa basket eh. Okay, nasa basket si Paul. So, mga kapatid, be determined lang. Pag nahirapan, o may setback, o may pumalpak, tuloy lang. Sabi sa katabi mo, encourage mo yung katabi mo. Sabi mo, tuloy lang. Sa katabi mo sa kabila, tuloy ka rin lang. Minsan kasi, maayaw na tayo pagka may hindi maganda nangyari, o kaya hindi nangyari yung gusto natin. Tuloy lang. O, itong sikreto po dyan, kaya mo yan, don't give up. Yan. Sabi sa katabi mo, don't give up. Diba, Pastor? Meron po akong pinag-pray, ayaw, don't give up, pag-pray mo pa din. Meron po akong ini-invite eh. O, susunod, invite mo pa din. Ang hirap po kasi pagka suko na agad tayo. Wag. Ito ano man pong behavior natin sa church, ito assurance ko po sa inyo. Sa mga youth, at sa adult. Ano po yung behavior natin dito, dala po natin sa labas? O pwede po ano yung behavior natin sa labas, dala natin dito. Kaya maganda, encourage ko yung mga youth, mag-participate na kayo sa gawain sa church. Bakit? Training yan. Pag dumating sa labas, magagamit nyo yan. Maganda yung dito na kayo masanay na nare-reject, masanay na nagkakamali ng konti, no? Basta hindi lang magkasala, okay lang yan. Masasanay tayong makarecover. No? Laking po si Pastor, parish, no? Marami po akong mga palpak na desisyon, pero ang natutunan ko po doon paano maka-recover sa palpak na desisyon, palpak na project. Napapagalitan po ako ng spiritual director namin. Pero natuto po ako doon. And that is one thing I have to endure. Kasi gusto ko maging successful yung pinagagawa, yun yung goal. Okay? So last but champion po, alam kung paano maka-recover sa failures. Hindi po yan madaling madala. Imagine niyo po, kung nadala si Carlos Yulo nung bata siya, wala siyang 2 gold medal. Wala siyang 30 plus million condo unit sa BGC, sa McKinley. Wala po siyang only flight sa PAL. Wala po siyang only Vikings. Wala siyang only gasoline. Kung nung unang natalo siya, umayaw na siya. Wala rin pong ganun si Hidrin Diaz. Kung nung unang natalo siya ng weightlifting, ayoko lang, hindi para sa akin talaga yan eh. Kung sumuko agad. Wala. Kung halimbawa po, wag naman, sa school, hindi yata umubra yung project ko. Kung hindi natin ma-overcome yan, susuko tayo. May kilala po ako. Ang galing-galing na laging may ribbon ito. Elementary hanggang high school. Honor, kumbaga. Pero nung nangyari, hindi ko alam ano nangyari. Bakit nung college, entrance exam, bumagsak. Minsan. Ito kaya yung Ma'am Len, nagtsambahan ko, yung NCE. Bumagsak. Nangyari, nung bumagsak, niyapos na niya yung resulta ng bagsak. Hindi ako pang college talaga. Hindi na nag-take ng exam. So, yun po yung nagagawa ng failure pag hindi natin alam makarecover. Kaya kailangan determinado tayo kung ano yung goal. Galatians chapter 6 verse 9, paalala din po, let us not be weary in doing good, for in due time, sabi ganon, we will reap a harvest if we do not give up. Pag hindi tayo nag-give up. Okay? So, yan. Sa mga kapatid,
Tandaan po natin ang champion ng revival, it requires commitment and effort. Ano man pong field ang gusto natin na mag-excel tayo, it requires commitment and effort. Uulitin ko po, ano man pong gusto nating pasukin na field, na kung saan ay magsha-shine tayo, it will require commitment and effort. Commitment and effort. Natutuwa po ako, kwento ko po sa inyo. Yung school po namin, sa seminary, Alliance Graduate School, kilala po yan sa counseling. Nag-top po sa board, counseling board yung isang kaklase na talagang tuwa-tuwa kami, sinelebrate namin. Isang bagay na nabasa ko, kita namin ang sakripisyo mo, kita namin ang dedication mo. Ganun po gusto natin mag-number 1 sa board, dedication, sacrifice. Yun po yun. Yun siya. Kaya mga kapatid, in this regards, and I'd like to end with this, ano po yung kailangan nating matutunan para ma-handle natin ang setback at failure? Okay? Youth. Nag-organize tayo ng youth event. Konti lang pumunta. Nag-discourage na ba? Ayaw na po, pastor. Ayaw ka na po. Nawalan na ako ng gana. Hindi! Bawi! Bawi! I-check. Bakit konti lang ang pumunta? Bakit hindi siya ganun kadami? Bakit hindi ganun ka-successful? Ganun din ang ano man ang planuhin. Check natin. Check natin and then learn how to handle failure. Kung kailangan umiyak, di umiyak, pero huwag manatiling iyakin. No? Huwag manatiling iyakin, no? Buong buhay umiiyak na lang. So ano yung kailangan natin? Ang tawag namin po dyan, adversity quotient. Taasan mo yung adversity quotient. Yan. So yung mga kapatid, gusto natin maging kampiyon ng revival, gaya po ng mga kampiyon sa palakasan, kailangan po natin tatlong letter T. To be champions of revival, kailangan natin ng direksyon na malinaw, kailangan po natin ng disiplina, at kailangan po natin ng dedication at determination. Gawin po natin sana yan. No, gawin niyo po yan sana, hindi lang po sa inyong piling gawain. Gawin po natin kahit saan. Estudyante ka, be determined, have direction, have discipline. Nanay ka, tatay ka, may trabaho ka, be discipline, have direction, be determined, dedication. Okay? Namamasukan ka, gawin mo rin yan. Guarantee ko sa iyo, ito guarantee ko sa mga namamasukan. Mapapansin ka sa work mo, mapapromote ka. Dahil nakikita, uy, iba to may direction na, productive Yan. Kaya gusto ko mangarap tayo ngayon. Mangarap tayo sa ating na-imagine niyo po ba sa ating bahay, sa ating eskwela, sa ating trabaho? Paano po kaya siya magiging mabuting lugar kung tayo ay mga champions ng revival? Nakikita niyo po ba yung sarili niyo doon? Kung saan kayo? Sana po makita natin. Sana po makita natin na sa ating community, we can make a difference if you will just be disciplined, have direction, and have determination po. Kaya po natin yun. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Yan. Sige, tayo po tayo lahat and let's pray. No? To close. Let's pray. Alam niyo kung meron pong dapat i-overcome, yan lang po pumasok. Kung meron mo isang bagay na kailangan i-overcome po ang isang kampiyon, yun po yung convenience. Lahat po tayo gusto natin convenient tayo. Ang journey po ng isang kampiyon hindi po convenient Okay? Ba't ko po nasabi yan? Kasi nga, iba ayaw na magsimba kasi aasa na lang sa recording. Iba ayaw pong magsimba kasi meron namang ibang oras Kumbaga yung convenience ba? Convenience. So check natin po ano po yung convenience na hindi natin mabitawan. Baka kaya hindi tayo nakakaalagwa po. Okay? So let's pray. Pwede Father, gusto po namin maging kampiyon Lord sa inyong mga mata. We want to be champions of revival. We want to be champions in our fields, Lord. Gusto po namin maging kampiyon po kami mga anak ninyo. Lord. Hindi lang po sa isang aspect, kundi lahat ng aspect ng buhay namin, maging angat po kami, maging obvious po yung aming kagalingan.
Kaya panalangin ko po sa bawat isa, Lord, taas natin ating mga kamay. I just pray, Father, for direction. Pakita niyo po ano po yung dapat namin gawin sa buhay namin. Pakita niyo po ano po yung parte namin gagampanan sa church na ito. Kami ba ay bahagi ng hukbo na nagpipray? Kami ba ay bahagi ng hukbong maglilingkod through worship, dance, Bible study, teaching? Kami ba ay magiging bahagi ng hukbo bilang financiers? Lord, pakita niyo po sa amin. Pakita niyo po. Lord, at sa pagbibigay niyo po ng direction sa amin, iniingi po namin, bigyan niyo po kami ng disiplina para po pursigihan yun, yung direction na yun. To pursue yung purpose na yun, yung direction na yun. And as you give us, Lord God, discipline, lagyan niyo po kami ng determination din. Maging desidido po kami na mag-e-excel at maging desidido po kami na magtatagumpay po kami sa direction na yan na pinapakita niyo po sa amin. Lord, I just declare, Lord, excellence in any field. Lahat ng mga nakataas na kamay na ito, Lord, ano man pong field na pasukan nila, let there be excellence na mapapansin ng tao sa paligid nila. Let there be excellence, Lord, na mararamdaman po nila yung difference at yung benefit sa buhay nila. Tulad po ng mga in-honor namin ng mga atleta. Maramdaman po namin yung benefit, Lord, not just financially, maramdaman po namin yung benefit, Lord, emotionally, Lord, yung kagalakan, yung fulfillment, maramdaman po namin yon. Magalak po kami dahil, Lord God, ginampanan po namin yung inyong mandato. It's our prayer, Lord, as we enter our 23rd year, Lord, kami rin po magkaroon ng direksyon na malinaw, magkaroon po kami ng disiplina, na i-pursue yung direksyon na yun, at higit sa lahat, maging dedicated po kami na gawin yun hanggang sa maganap po. Lord, yan po ang aming nire-receive. Sabi mo, tinatanggap ko po lahat yan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin nga ng mga kampiyon, hallelujah! Sabihin natin, I'm a champion of revival. Yan. So, kapatid, simulan mo ha, pag-uwi. Naging kampiyon ka. God bless.